sa bawat isa tayo po'y tumayo. And praise God po, di ba, nasa day 3, day 4 na po tayo ng simbang gabi, di ba? Praise God kasi dahil sama-sama na naman po tayong makakapakinig ng salita niya, sama-sama na naman po tayong lalapit sa presensya niya, di ba? Sa pag-aawitan po natin today, this evening, let us come with wholeheartedly sa presensya ng Panginoon. Let us pour out our adoration to our Lord this evening. Hallelujah. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Let's all open our Bibles po on Luke chapter 2 verse 1 to 11. And magsalitan po tayo sa pagbasa. Verse 1, At that time, Emperor Augustus ordered a census to be taken throughout the Roman Empire. Verse 2, Verse 3, Everyone then went to register himself, each to his own hometown. Verse 4,
Verse 5. He went to register with Mary, who was promised in marriage to him. She was pregnant. Verse 6. Verse 7. She gave birth to her first son, wrapped him in cloths, and laid him in a manger. There was no room for them to stay in the inn. Verse 8. Verse 9. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone over them. They were terribly afraid. Verse 10. Verse 11. And for the last verse po, magsabayan po tayo sa pagbasa. Verse 11. This very day in David's town, your Savior was born, Christ the Lord. Ang Diyos po magpala sa pagbasa ng kanyang mga salita. Let's pray po. Our precious God, Heavenly Father, become mighty name of Jesus, Panginoon. Salamat nga, Lord God, sa pagkakataon, Panginoon, na muli, Panginoon, na binigay mo, Panginoon, sa amin, Panginoon, pang dumako, Panginoon, dito sa bahay, sambahan mo, Lord, upang makapakinig, Panginoon, at makapagpuri muli, Panginoon, sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, sa day 4, Panginoon, na simbang gabi, Panginoon, na binigay mo rin, Panginoon, sa amin. Lord, we pray, Panginoon, na ngayon, gabi, Panginoon, ay mararanasan namin, Lord God, yung presensya mo, Panginoon, sa bawat mga buhay namin, Lord God. We thank you, Panginoon, sa araw-araw din, Panginoon, na ginagawa mo, Panginoon, sa mga pagpapala, Lord God, na binibigay mo at binababa mo sa amin lahat, Panginoon. Ikaw lagi, Panginoon, ang siyang kumilos, Panginoon, at siyang makita lagi. Pangitago mo kami, Lord God, lagi sa iyong likuran, Panginoon, na tanging ikaw lamang, Panginoon, yung magliwanag, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon, sa mga anak mo rin, Panginoon, na binigyan mo, Panginoon, na nagkaroon, Panginoon, ng time, Panginoon, na dumako, Panginoon, dito sa bahay, sambahan mo, Lord. We thank you, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon, patuloy, Ama, na ikaw lagi, Panginoon, siyang kumilos, Panginoon, gumabay sa kanilang mga buhay, Panginoon, bigyan mo sila, Panginoon, lagi, Panginoon, ng mga pagpapala, Panginoon, nagmumula sa iyo, Lord God, and we thank you din, Panginoon, sa anak mo, Panginoon, na ginamit mo ngayon, Panginoon, upang magbaba, Panginoon, ng mga salita, Panginoon, nagmumula sa iyo, Lord. We pray, Panginoon, na hindi lang basta na rin mapakinggan namin, Panginoon, yung mga salita mo, Panginoon, kundi, Panginoon, na magkakaroon, Panginoon, to ng impact, Panginoon, ng rema, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, bawat salita, Panginoon, ng kanyang mga sasambitin, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat-lahat, Panginoon, ginagawa, Panginoon, mo sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy, Ama, na ikaw, Panginoon, lagi, Panginoon, makita sa amin. Selyuhan mo, Panginoon, ng panalangin ito, ng banal mong dugo at banal mo Espiritu. Ang tayong kalooban mo lagi, Lord God, yung mangyari at maganap sa aming mga buhay sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yan, praise. Shalom. Evening po muli sa bawat isa, diba, na praise God. Dahil nasa day 4 na po tayo ng simbang gabi. And grabe po yung pagtatama sa atin ng Panginoon, diba? Kung ano nga ba talaga yung meaning ng Christmas, diba? Binigyan niya po tayo ng aral na kung saan yung Christmas nga po, diba, it is not about on preparation and our decoration, diba? But it is all, diba, by preparing our hearts to the Lord, diba? Preparing our lives to surrendering, diba? Sa pagtitiwala sa Panginoon. At diba, tinuruan din tayo ng Lord na kung saan yung the true Christmas, diba, it is a time for us to come again at His presence, diba? Na hindi na tayo matatakot sa paglapit natin sa Panginoon, diba? Na meron tayong binigay na identity ng Panginoon sa atin that we are all called as a son and daughters. And sa kakantahin nga po natin, sinasabi dito na even though you see the depths of our heart, Lord, diba? Tinatawag mo pa rin kaming sons and daughters, and minamahal mo pa rin, diba, kami? And for God so loved the world that He gave His only begotten Son for us to feel the freeness, diba, sa kasalanan, diba, sa guilt na nararanasan natin. Sa patuloy nating pag-awit sa Panginoon, damdamin natin yung bawat mga salita, diba, na pag-express natin ng adoration sa Panginoon.
And today, let us all invite the presence of the Holy Spirit in this place to touch your lives, diba? To transform. Let the healing upon healing, diba? Let the comfort of the Lord overflow right here, right now in this presence. Welcome you, Holy Spirit, that the praises of your people. In the highest of all,
precious Heavenly Father, we come to mighty name of Jesus, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa katapatan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, sa pagkasama, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, that truly, Father God, you are our Jehovah Shammah, na palagi, Panginoon, na laging kumakasama sa aming mga buhay, Panginoon. You are our Jehovah Nisi, Panginoon, that we are all victorious, Father God, as long as we have you, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, na we decree and declare, Panginoon, na every time, Panginoon, na lalapit kami sa iyo, Panginoon, kami palagi mong sasagutin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa faithfulness mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, na laging nag-e-endures forever and ever, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, for today, Father God, of this season, Father God, ay aalalahanin namin, Panginoon, yung binigay mong regalo, Panginoon, sa aming mga buhay, which is, Father God, the freedom, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat mga aral, Panginoon, na lagi mong binababa sa aming mga buhay. Pagtatama, Panginoon, pagkukorek, Panginoon, pag-change, Panginoon, sa aming mga buhay from glory to glory, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa gabing to, Panginoon, kay kami ay muli, Panginoon, makakapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Patuloy mong gamitin, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, na gagamitin, Panginoon, na sa buhay ni Pastor Aaron, Panginoon, na sa bawat pag-aaral niya, Panginoon, ng iyong mga salita, sa bawat mga preparation, Panginoon, na Holy Spirit, ikaw ang siyang mag-lead, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon, na sa bawat mga lalabas, Panginoon, sa kanyang mga labi, Panginoon, ay tanging mga salita mo lamang. Bibigyan mo siya palagi, Panginoon, ng encouragement, Panginoon, at gagamitin mo palagi yung buhay niya, Father God, every time, Panginoon, natatayo siya sa mga anak mo, harapan ng mga anak mo, Father God, it always have, Father God, the power and the impact, Father God, that transform the lives of your people, Panginoon, from glory to glory. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa gabing to, Panginoon. Dinedeclare na namin, Panginoon, that we are all victorious in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Panginoon, for this is the day that you have made, and we will all rejoice and be glad in it. Kaya sa lahat-lahat, Panginoon, sa iyo po, lahat na kapurihan, kalatian sa tayong pangalan mo lamang, Jesus. Ayan, purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Welcome ulit sa bawat isa. And again, welcome to our Day 4 of Simbang Gabi. Praise God! Ayan, sino dito yung mga, nakakakompleto? Ayan, perfect attendance pa, di ba? Mula umpisa. At syempre, let's pray na hanggang matapos din ang Simbang Gabi. At hindi lang hanggang Simbang Gabi, di ba? Kahit beyond pa ay mas lalo tayong magiging active sa mga gawain ng Diyos. And welcome again sa lahat ng din ng nasa live or sa online. Welcome sa ating Simbang Gabi. And right now, dahil nga day 4 na tayo, nagpapasalamat din tayo sa Lord dahil ilang araw na lang ay Pasko na, di ba? 6 days na lang, Pasko na, and ramdam natin ang simoy ng Pasko at mas lalo pa nating nauunawaan ang mensahe ng Pasko dahil sa mga messages pag Simbang Gabi. At ngayon nga, meron ulit tayong guest speaker mula sa isa sa mga daughter churches, of course, ng Sandalite Ministries. At bago ang lahat, syempre, papakilala muna natin ang ating guest speaker ngayong gabi. Yan, ang ating guest speaker, isa rin siya sa mga dati kabataan na nag-umpisa, di ba, sa paglilingkod sa Panginoon. Na dati nga, siya isa lang sa mga workers ng Sandalite Ministry San Pedro. Ngunit kahit sa batang edad niya, siya ay tumugon sa panawagan ng Panginoon. At ngayon, siya ay isang pastor at nagli-lead ng isa sa mga churches natin sa San Pedro, which is yung Sandalite Ministries Upper Village. Kaya nagpapasalamat din tayo sa Lord dahil sa Simbang Gabi, nagkakaroon tayo ng chance na makilala yung iba't iba nating mga pastor. First time, I think, para sa iba na makilala rin ngayon yung ating speaker at ito yung chance din na marinig ang salita ng Diyos mula sa kanyang buhay. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Aaron Benitez. Thank you po and a blessed evening sa bawat isa. Salamat po sa invitation, especially kay Bishop at ganoon din po sa Iglesia ng Panginoon dito po sa Sandalite Ministries proper. So ngayon po, ang ating tatalakayin, ay tungkol nga sa tema ng Simbang Gabi, na kung saan, specifically, pag sinabi nating Simbang Gabi,
hindi talaga yan culture ng mga Christians. No? Kumbaga, ginagamit lang natin yung term na simbang gabi for the sake na mas maintindihan ng mga tao kung anong ginagawa natin. No? But this is also the time na minamaximize natin kung paano ituro yung pinaka-biblical teaching tungkol nga sa Pasko. No? So take note din, no, na sa ating pong ginagawang pag-aaral, maaring na-encounter nyo na, no, yung minsang tanong na sa Bible wala namang word na Christmas. No? Yes, totoo, no? Philosophically, wala yung word na Christmas, but the very essence of Christmas, no, ay makikita natin sa salita ng Diyos. Na kung saan, ano yung ibig sabihin daw, no, yung pinaka-basic na meaning ng Christmas, Christ, no, as our MAS. No? I believe, kabisado to ng bawat isa, Christ, our Master and Savior. And that's the essence and the central message of Christmas, the birth of Jesus. At ganun din, para mas maunawaan natin yung ibig sabihin ng Christmas, kinakailangan tayo din ay Christians. Sabihin nga po natin, Christians. Ayan. So kapag Christians, of course, from the root word Christ, we are follower of Christ. Kaya chance na Christians, yung pinaka-main na ating sinusunod at main na kinikilala ay sino daw? Si Christ. At alam niyo, ito yung season, ito yung panahon na kung saan palagi or makikita mong bukas yung puso ng mga tao para daw sa Christmas. Napansin niyo, kapag lumabas kayo, di ba, makikita mo yung grabing activeness, yung grabing, yung natitrigger yung mga tao na palagi silang gumawa ng maganda at ng mabuti. Yes, we do not condemn, no? We do not provoke kasi minsan may mga ganyang connotations tayo kapag mga extreme Christians na, no? Na minsan sasabihin natin, babait ka lang naman kapag pag Pasko, di ba? Parang active ka lang naman pag Pasko. Yes, given, pero at the same time, ito yung kinagandahan kapag Christmas. Most ng mga tao, bukas yung kanilang puso para tanggapin si Kristo. But there's a danger, no, na kung saan kinakailangan, hindi lamang bukas yung ating mga puso sa paniniwala kay Kristo, kundi dapat ay mayroon din tayong focus. No? Sabihin nga natin, focus. Kasi tandaan natin, itong ganitong klase ng panahon, nakakadistract to. Aminin ninyo, di ba? Kahit Christians na, minsan nadadala tayo nung mga patterns of this world, no? Na minsan yung saya ng mundo, naapektuhan ka pa rin yan kahit Christian ka na. Di ba? So, we need to become careful na wag lang maging open yung ating puso para kay Kristo, but we should have focus, no? Or the right focus, the heavenly focus na gusto ng ating Panginoon. Kaya yun po yung ating pag-aaralan. The Christians focus in Christmas. Kasi ang Christmas, para kanino dapat yan? Kay Kristo. At tayong mga tagasunod, tayo yung Christians. Kaya dapat, tama yung ways, tama yung principles, at tama yung focus natin tungkol sa pagkaalam saan? Sa Christmas. Ayan. So nakahanda na po ba kayo? Ngayon, kung nakahanda na kayong makinig, meron tayong 3 letter P na dapat na pag-focusan sa tuwing Christmas as Christians. No? So sabi rito, as part of our main context is in Luke chapter 2 verse 11, ine-emphasize dito kung ano yung focus nga daw, no, ng pagparito ni Kristo. For unto you is born this day in the city of David a Savior. So sabi ng Bible, may ipinanganak. Sabi dito, unto you. Yung unto you na yan, tayong mga tao. So ipinanganak si Kristo for the main reason, tayo, no? You. Born, pinanganak, ibig sabihin, naging kagaya natin. Who is our Savior? Who is Christ the Lord? So, ang pinakamagiging objective niya, no, ay maging tagapagligtas at maging Panginoon natin. So, i-highlight natin once again, for unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Kaya may Christmas. Kasi birth of Jesus Christ. No? So sabi dito, in our introduction, in Hebrew, the word focus has several key translations or key meaning depending on the context. Kasi pa pwedeng ang focus ay pwedeng negative
or pwedeng positive. But of course, yung ating pong pinag-aaralan is tungkol sa heavenly focus. Sabi dito, it has a common word in Hebrew, which yung word is mikud, which implies the ability to demonstrate focus and concentration in the midst of possible distractions. No? So in the Bible, makikita natin yung mga major implications niyan. Like Jesus, in Matthew chapter 4, yung tinempt siya ni Satan. Tama? So habang si Jesus ay nasa 40 days and 40 nights na fasting, focus niya yon for the preparations for the ministry, pero merong temptation. Sino? Si Satan yon. So maalala ninyo, si Satan ay ginagawa niyang sirain o ibagsak, alin? Yung focus ni Jesus. But of course, because Jesus is focused and having a heavenly focus, ano nangyari? In-overcome niya yung distraction. Same thing with Apostle Paul. Naalala ninyo? Si Apostle Paul, pinakasikat siya na apostle sa Bible kasi nga ang dami niyang sinulat na epistles. But at the same time, dumating sa point na si Apostle Paul, there are many persecutions to the point na nasa alang-alang niya yung kanyang buhay, pero kinote pa rin niya, di ba, sa 2 Corinthians chapter 4, that this is only light afflictions. No? Hindi siya nagpa-distract kahit mahirap yung pagsunod at yung buhay na para sa Panginoon. So nanatili silang focus and concentrated saan? Sa kung ano ba yung objective ng Diyos para sa kanilang buhay. Then same thing sa atin. Christmas should be centered to Christ. No? Huwag mawawala iyon kahit ano man yung... Kasi ang minsang problem, no? Ang connotation minsan ng mga tao, but pag mga Christians, pastor, parang KJ naman. Parang pag Christians, pag nag-gathering, masama na, parang, actually, hindi naman. Yet, that's a good opportunity, no? Yung mga family gatherings, na we encourage pa rin. We are a balance pa rin, no? Na kung meron kayong mga ganyang reunions, no? Kung may mga invitations kayo somewhere to your relatives, no? At the same time, kung may mga working, tas ito yung time nyo na lang na magkaroon talaga ng leave, no? Ng mga vacation leave, no? Kasi na nag-accumulate na, ang dami ng credit, so gagamitin na. Kasi hindi na magagamit next year yon, okay din naman. Pero ano lang yung kailangan natin gawin? Mag-ingat tayo na kung saan baka dahil dun sa mga bagay na patterns ng mundo, ay unti-unti nawawala pala sa'yo yung puso ng Pasko. No? Baka nakakalimutan mo na yung kahulugan. So same thing din sa mga kabataan, no? Pag ganitong panahon daw, ito daw yung mas malakas daw yung sa love life ng mga youth, no? Na parang marami daw yung sinasagot, marami daw yung nakafocus sa relationship, no? Pero as Christians, kinakailangan yung relationship muna kay Lord, no? Yung i-prioritize mo. Same thing sa mga nagtatrabaho, no? Parang preparation for the next year. Ano nang next mong gagawin? Magpapapromote ka ba sa trabaho? Or magre-resign ka na? Parang minsan, ang daming mga pumapasok sa ating isipan na to the point, we became distracted na kung saan, ito yung time na dapat lalo tayong nagdiriwang sa pagkilala at sa pagdiriwang ng ating Panginoong Jesucristo kung bakit siya nandito ngayon at napunta at bumaba rito sa atin sa mundo. So yung pinakauna na dapat nating pag-focusan as Christians this Christmas, the first letter P, is promise. God's promise. Focus tayo dyan. No? God's promise. At alam niyo, ang lahat ng bagay, lagi yan nagsisimula sa pangako. Tama, di ba? Kahit saan, no? Kahit saan, palaging yung promise, that's the first step and the beginning of everything, no? Kasi kung walang pangako, walang goal, no? Parang walang essence, walang target, parang walang kabuluhan. Kaya kinakailangan yung word na promise. Pero higit yung promise na kung saan sinasabi ng Diyos sa atin bilang kanyang mga lingkod at mga anak. May tinatawag na messianic fulfillment. Sabihin natin, messianic. Ayan. So messianic means there's a Messiah, a Savior that will save His people from their sins and will forgive their unrighteousness. So right now, Christmas reminds us that God is a promise-keeping God. Paano nangyari? No? Alalahanin natin that in the book of Isaiah, it is an Old Testament book in the Bible, no? That kung pag-aaralan daw natin sa generation natin ngayon is possibly
nasa centuries of years, for at least 4,000, yung pinaka-interval nung Isaiah to the point ng New Testament at sa panahon natin ngayon. So in Isaiah 9:6, binanggit dito yung pangako para sa mga taong maniniwala kay Kristo. That for unto us a child is born. Historical context, no, para mas maging malinaw sa atin bakit ito binanggit. During the time of Isaiah, sila ay pumapasok or kumbaga kumakaharap sa banta ng pagkabigo ng kanilang bansa sapagkat mayroon silang hari na kung saan hindi kumikilala sa Diyos. At yun ay walang iba, no, kundi si King Ahaz. Now, just try to imagine, they are already an Israelites, God's people, na nakakilala na sa Diyos, that they profess that they knew who is God, no? Pero dumadating pa din sa point na kahit alam nilang may Diyos, hindi sila naniniwala sa Diyos. Kaya every time na mangyayari yon, it's a cycle na yung Diyos papaalalahanang muli yung kanyang mga tao mamagitan ng judgment. No? So yung judgment during this period is all about the Assyrian Empire na maaaring sumakop sa kanila na nasa sila ngayon Judah. No? Judah yung time na to na nagpa-prophesy si Isaiah. Kasi naalala ninyo, sa mga nagba-Bible school, di ba nahati sa dalawa, no? Southern and northern part, yung Israel. So yung southern part, yun yung Judah, northern part, yun naman yung Israel lang mismo tinawag. So ngayon, nangyari dito, na dahil nga nasa dark times sila, no, because of their sin, because there is judgment from God, mababa yung moral ng mga tao. Mababa yung pananampalataya nila. Dark times, madilim, no? Na kahit nga alam nilang totoo yung Diyos, parang hindi ito na ipapakita sa kanilang buhay. Kaya't na nag-prophesy si Isaiah sa pamamagitan ng Diyos, ipinaalala at binibigyan sila ngayon ng pag-asa. Na dadating yung isang anak, no, isang bata, that unto us a son is given, maibibigay na anak, the government, no, yung buong pamamahala will be upon his shoulder. His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. So take note, no, mamaya, I think, madadaanan pa naman natin, but I want to reiterate, no, na yung mga names of God, hindi lang yan design, may function yan, no. Kaya kapag sinabi ng Diyos that He is your wonderful, your counsel, He's our counselor and mighty God, panghawakan natin yon. At if there are times, distracted ka ba? Sinong counselor dapat natin? Si Jesus. Mahina ka ba? Sabi ng Bible, He is our mighty God. No? Na kung panghahawakan natin yung pangalan at yung purpose na to ng Diyos, mafulfill ito sa atin. So that's the main thing, no? Na kung saan pangako ng Panginoon during or before pa, no, na bago tayo makapunta or bago tayo ngayon, no, mabuhay at makarating sa inuupuan natin. Mayroong isa na ipinangako ang Diyos na darating na kung saan siya daw yung magiging tagapamahala at siya yung magiging hari at siya yung magiging Diyos at Panginoon ng lahat. So I believe, no, possibly, Pastor, kabisado na namin yan. Yes, no, kinakailangan talaga, kabisado natin ito. Sapagkat ito ay pangako ng Diyos. And it is not just a promise, it is already a fulfilled promise because of the cross. No? Kaya ang pangako ng Panginoon, no, hindi yan mag-fail kailanman. No? Kinakailangan lang panghawakan natin na palaging available ang promise ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi pa rito, no, sa next verse natin, ito maganda to, Micah chapter 5 verse 2. May binabanggit dito yung mga naka-highlight, no? Bethlehem Epaprata, no? Pag sinabi nating Bethlehem, no, ang pinaka-meaning niyan, the house of bread, no? And Epaprata meaning fruitfulness. So may binabanggit na mismong lugar that though you are little among the thousands of Judah, so yung binabanggit, tribe of Judah. Sino yung galing sa tribe of Judah? Si Jesus, no? Galing siya from the tribe of Judah, that even though pinakamaliit yon, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel. Pag pinag-aralan ninyo kasi yung Bethlehem po, hindi talaga siya kino-considered na city during the time. It's just like a village, no? Wala siyang kahit anong political or military advantage, no? Pero doon pinili ng Diyos na manggaling yung nag-iisang ruler or hari ng Israel that was going forth
are from old and from everlasting. Do you think, no? Ano yung pinaka-message? Bakit kaya yung Diyos, nung nangako siya, most na ginagamit niya ay yung mga bagay na hindi ganun kasikat, no? Hindi ganun yung kumbaga kakilala, no? Or hindi ganun para ka-engrande, no? Kasi makikita natin na yung pangako ng Diyos is mas nag-work yan dun sa mga bagay na nag-i-start yung humility. Kaya sinimulan sa maliit, no? Kasi ganun gustong ipakita ng Diyos na kahit ang isang bagay, simulan mo yan ng maliit, pero kung yung pangako ng Diyos yung mag-work dyan, magiging maganda at mabunga ito, no? So same thing din sa atin. Don't think of na parang ngayong Pasko, no? Ngayong season, ngayong Christmas, is hindi nagmamatter yung buhay mo. No. Yung ginawa ni Jesus sa cross, para sa ating lahat yan. Yung ginawa ni Jesus sa cross, hindi yan for the selected few people na promise, no? Hindi, yung promise na yan na binigay ng Panginoon, saan? For God so loved the world, no? So sa buong mundo, no? Para sa sanlibutan, yung pag-ibig at yung pangako na yun na ibinigay ng Diyos. It's just a matter of focus, no? So we need to focus ngayon. Saan ka ngayon nakatingin, no? Nakafocus ka ba sa pangako na meron yung galing sa tao, galing sa mundo, o even sa sarili mo, no? Pwedeng, yes, at some point, okay naman, pero tandaan mo, ang pinakapag-focusan mo, yung greatest promise na kung saan matatagpuan lamang sa Panginoon. Kasi tandaan nyo, no? Sa atin din mga tao, di ba, laging ang connotation, kapag daw yung mga tao nangako, palaging napapako, nababali, na parang, kaya dahil doon, yung mga tao, hirap din silang, minsan may trust issues yung mga tao, di ba? Aminin nyo, parang, ang hirap, di ba? Parang, talaga ba na magtitiwala ako sa tao? Talaga bang okay yung sasabihin niya, no? Pero as Christians, no, ang pagkatiwalaan natin si Kristo. Ang pagkatiwalaan natin yung pangako ng Panginoon. And it is a messianic fulfillment, a promise-keeping God that during the 4,000 years ago na nangako siya, finulfill niya yon sa atin. So just try to imagine, thousands of years, no? Ganon katagal, but still tinupad ng ating Panginoon. So sa Diyos, no, it's not a matter of yung time, no, but it's a matter of perfect timing na pagdating sa Diyos. So dito, no, i-add din natin, no, yung promise na kung saan binanggit ng anghel in Luke chapter 130 na sinabi ng Panginoon kay Mary, do not be afraid. No? That's the first thing. Kasi every time na tayong mga tao, makaka-receive tayo ng message or ng promise pagdating sa Diyos, there's a tendency na ma-overwhelm tayo eh. No? Diba? Parang may thinking tayo na, Lord, talaga ba? No? Lord, totoo ba talaga yon? Or minsan, meron tayong fear, no? Yung binabanggit nga dito sa verse, na parang hindi tayo makapag-give in, no? Dun sa pangakong yun ng Diyos. Kasi nga parang mabigat, no? Parang hindi ito basta-basta. Pero tandaan natin, kapag ang Diyos ang nag-utos, pag ang Diyos ang nangako, siya din niya magbibigay ng ability at ng kalakasan para ma-fulfill yung promise niya. What you need to do is what? To take faith, no, and action sa salita ng Panginoon. You have found favor with God. Niremind sila, no? Then what happened in verse 31 and verse 33? So this is the fulfillment of the promise. So yung Isaiah, anong testament sa Bible yon? Old Testament, no? Tapos nagkaroon ngayon, nahati sa dalawa yung Bible, New Testament. So nagkaroon siya ng at least for 400 years gap interval, no, from the Malachi to Matthew. So just try to imagine, no, ganun kahaba yung years, pero still, ano nangyari? Nagkaroon ng messianic fulfillment, no? Na may ipinanganak nga, womb bring forth a son. No? Pag sinabing womb, natural, no? It's a part of a body ng tao. Pero makikita natin dito, son. His name is called Jesus. He will be great and he will be called the Son of the Highest. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Papayawan ko lang, no? Kapag kaya binanggit dito yung womb, at kaya binanggit yung son, kasi there's this, kumbaga, natural standard process sa ating mga tao. Yun yung ginamit ng Panginoon, but it results and it happened in a supernatural way, no? Ginamit yung Diyos yung natural to execute the supernatural. Kasi tandaan nyo, yung Diyos, totoo siya sa kanyang mga salita. Hindi siya yung
kumbaga, pwedeng bumali sa kung ano yung sinabi niya. Kaya kung ang isang tao para ipanganak, kinakailangan ng, kumbaga, dalawang tao, di ba? Kinakailangan ng flesh, no? Kumbaga, same thing, na yun yung ipinakita to prove na ano, tao si Jesus, no? 100% man at 100% God nung dumating siya dito sa lupa. So tandaan natin, no? Ito yung fulfillment, magiging siya yung pinakamataas, no? Take note of that, Son of the Highest. Ibig sabihin, wala nang makahihigit pa sa kanya. Sabi rito, kingdom, no? Paghahari, at hindi lamang simpleng kingdom, kundi kingdom that there will be no end, no? Just try to imagine. Thank you. No end, no? Yung kingdom na yon, hindi siya matatapos, no? Siguro hindi niyo siya na-imagine ngayon, no? Na parang paano yun, pastor, na talagang no end, no? Walang katapusan. There will be a time, no, na maa-appreciate natin ng lubusan yung binabanggit dito. For example, right now, no, maybe may mga issues tayo sa government, no, sa corruption. Tapos isipin nyo, yung term ng sa government natin, pag official ka, pag president, nagra-run siya ng at least for 6 years, no? Kung tutuusin yung 6 years, parang ang ikli lang, pero parang ang haba din, di ba? So parang minsan kapag okay, gusto na nating i-extend, pero pag may problema, parang gusto na nating matapos. So yung timeline, no, it matters na parang ang tagal, no? Parang depende kung hindi okay. Pero yung binabanggit na no end dito, just try to imagine, eternal yun. At yun yung kingdom na paghaharian at ililid ni Jesus sa atin daw bilang kanyang pangako. So the very first point is pointing out to have that for us, no, to have the right focus to God's promises. At ano yung pinakapangako na yun na dapat nating pag-focusan as Christians? Yung pagdating, yung fulfillment, yung messianic, na may Messiah na dumating sa atin, na nagkaroon ng fulfillment yung pangako ng Diyos, that from the ancient and old times na sinabing may batang dadating, ay nagkaroon ng kaganapan sa panahon natin. At ito nga yung pagdating ni Jesus. So this Christmas, let us remember that Christmas assures us that God's Word is trustworthy. No? So every time that we will read our Bibles, no, kung ang Diyos finulfill niya yung kanyang pagdating, all of the promises of God are yes and amen in Christ Jesus. And He will always accomplish what is according to His words. No? Tandaan natin, He will always accomplish what is according to His words. Kaya kung palagi nating panghahawakan, makakaasa tayo na hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon kailanman. So this Christmas, yes, yung greatest promise na dapat nating tanggapin, hindi promise ng katabi mo, no? Hindi promise ng kung sinong tao sa labas, kundi kinakailangan promise ni Jesus. Focus tayo doon. Amen? Sa pangalawa, is yung letter P na kung saan presence. Tandaan natin, we must not eliminate God's presence. No? That's a doctrine. No? Kasi minsan nangyayari na sa panahon ng Christmas, aminin man natin or hindi, yung mundo, hindi talaga nila totoong ina-acknowledge yung presence ng Diyos. No? Presence ng iba. No? Yung presence ng mundo na masaya, no? Pero yung saya, based lang sa sarili nila, yung saya, based lang sa kumbaga, ano yung effect na dulot ng mundo. At ito nga yung point, no? Being a Christian, kinakailangan hanapin natin yung joy, hindi sa mga events or hindi sa mga bagay sa mundo, pero wag doon nating hanapin, kundi hanapin natin yung joy na kung saan pinadala ng Diyos. No? Sino yon? Ang Panginoong Jesucristo. Incarnation. I believe, no, na baka daanan niyo na to. Pero i-emphasize ko lang again, no, pag sinabi nating incarnation, nagkaroon ng katauhan, no? Nagkaroon ng katawan, no? Pag incarnation, it is something or someone that has a body or embodies, no, the principle. Yung binabanggit na incarnation, hindi to maa-apply basta-basta, no? Yung word na incarnation is actually, theologically, no, may a-apply lang siya sa isang absolute or sa isang limitless being. No? At sino kaya yung being na yun? Ang Diyos. Kaya nga dun sa kinunta natin kanina, di ba, tatagalogin ko na lang, no? Yung siya yung nagpangalan sa mga bituin, siya yung naglagay, no, dun sa mga ulap, ganun ka majestic kung sino siya.
So makikita natin, that's God, no? Pero isipin mo na kahit gaanong ka-majestic, kung nasaan siya sa kanyang kaharian, yung langit, kung gaano kaganda yon, nag-incarnate siya as a human being. Pinili niya na maging isang tao. So it is something na dapat mag-touch sa puso natin. Kasi kung iisipin mo, yung pagiging isang tao, masaya naman, no? At some point, pero in reality, parang wala talagang totoong ganda eh, no? Unless kilala mo na si Jesus. So it is something na undesirable, no? Ang pagiging isang tao. Hindi natin kinokondemn, no, yung buhay, pero ang sinasabi natin, kung ikaw ay isang klase na nandun ka na sa sitwasyon na pinakamaganda at pinakamarangya, bakit mo pa pipiliing bumaba? No? Just try to imagine, for example, sino bang medyo kakilala ko dito? Kunwari si Kuya Chester, no? So example lang to, no? So for the sake of example, i-exaggerate natin ng konti. Let's say meron siyang work, tapos ang work niya per month, ang sahod niya per month, 500,000. Example lang, no? Example. Pero ano, malay nyo, no? Pero isipin nyo, ganun yung kind of salary na meron siya. So okay. Pero isang beses, merong i-offer sa kanya, tapos kailangan niyang, parang mandatory na piliin yon, kailangan niya mag-sacrifice, a kind of career na, let's say, exaggerated lang ang magiging monthly na lang niya, 1,500. Parang, out from 500K, tapos biglang bababa for that amount, no? From the convenience, no? From the, yung privilege, from the comfort, tingin ninyo, no? Bakit biglang ganyan? Tapos pipiliin, bakit? No way. Na parang, hindi, doon na ako, okay na ako, convenient na ako dito, comfortable na ako dito, okay na. Wala nang dahilan para ibaba ko yung status ko sa ganung bagay. Just try to imagine, no? But Jesus, yun yung ginawa niya. He is what? A king seated on the throne. Pero nung ipinanganak siya dito sa mundo, ni wala ngang room na mapaglagyan. Hari pero ipinanganak saan? Sa manger. Just try to imagine. Nag-incarnate siya as a God to show us true humility. Diyos siya pero hindi siya nagmalaki, kundi itinuruan niya ang bawat isa ng totoong pag-ibig, ng totoong pagsunod sa Panginoon. That it is not about yung bagay na great na based on our own, but it is based on kung sino siya, no, as our role model. Kaya sabi rito, the incarnation or the meaning of Emmanuel, God with us. And ang implication pa, kaya naging tao si Jesus for us to reach out. No? Kasi ang Diyos hindi siya yung, kumbaga, nasa langit. Yes, no? Nag-i-instruct siya. Pero dumating yung time na nakita niya na imposible na para sa mga tao na ma-perfect nila yung pagsunod sa akin. Nandiyan si Noah, nandiyan si Moses, nandiyan si Abraham, even si David. But at some point of their lives, ano nangyari? Nagkasala sila, nagkamali sila. Kaya't nangyari na dapat may isang bumaba na siya yung maka-perfect ng buhay ng isang tao para ang tao ay magkaroon ng daan, maibalik sila sa buhay na walang hanggan. At sino yung dumating na yun na nag-incarnate? Si Jesus. So ganun dapat natin i-appreciate yun. Just try to imagine, nandun na siya, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Kasama na niya yung anghel, pwede naman siyang maging between, pwede naman siyang maging, kumbaga, mas malakas na being, pero isipin mo, pinili niyang maging kagaya mo. Eh kung isipin mo, tanungin mo yung katabi mo, gusto mo ba ako maging kaibigan? O, di ba parang nagdalawang isip siya eh, no? Parang nagdududa siya sa'yo. So, ibig sabihin, parang there's something wrong, no? Na parang sa ating mga tao. Pero si Jesus, anong ginawa niya? Hindi niya tayo pinagdudahan. Even though, nakikita niya ang lahat, even though, kilala niya tayo, pero anong ginawa niya? Pinili niyang makasama pa rin tayo. No? So sabi rito, Christmas reminds us that God is a relational God. Sabi natin, relational. Relational meaning, gusto ni Lord na makilala ka talaga ng lubusan. Gusto ni Lord na magkaroon ng intimacy na pagdating sa'yo, relationship sa ating lahat. Kaya sabi rito, in Matthew 1 verse 23, behold, a virgin shall be with a child. No? So again, ipinapaliwanag yung proseso
na siya ay naging isang tao talaga. But again, hindi ito klase ng tao na normal, no? Kasi virgin eh. So conceived by the Holy Spirit. Kaya perfect yung pagka-Diyos niya kasi walang nanalaitay na dugo ni Mary at dugo ni Joseph. And bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which translated, God with us. Kaya binanggit na dito, once again, yung presence ng Panginoon ay bumaba at kasakasama na natin. So we just need to focus, no? Na right now, kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya tandaan natin, God, kaya walang tense yan eh. Hindi sinabing God is with us. Hindi, wala. Sinabi God with us kasi He is always present. No? Tandaan natin. So sabi pa rito sa next verse natin, a proof, no, na kung saan yung word, no, yung Bible daw, which is the divine instruction of God, no, ay naging flesh. Nagkaroon ng laman, nagkaroon ng katawan. He dwelt among us. Just try to imagine. Yung Diyos na pinakamaganda, yung Diyos na pinakamakapangyarihan, nagkaroon ng mahinang katawan at nakisalamuha saan? Sa mga kagaya natin. No? Sabi rito, we behold His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. May nagpatunay si John na kung saan nakita namin yung kaluwalhatian mismo na siya ay tao at siya rin ay Diyos, full of grace and truth. And it implies the message na si Jesus, isa siyang klase ng Diyos na hindi limitado yung pagka-Diyos niya, kundi naging tao din siya at naiintindihan niya yung sitwasyon natin. Kaya nga ganun ka-perfect si Lord eh. Naging tao siya to the point na in the Bible, di ba, nasaktan din siya. To the point na nakaramdam siya ng gutom. To the point na nakaramdam ng pagod. Nakaramdam din siya ng sugat. So it meaning to say, no, na kung may mga situations tayo sa buhay natin na parang akala mo mag-isa ka lang, remember, baka kulang ka lang sa focus as a Christian sa true meaning ng Christmas. God's presence. Kailangan makita mo palagi kasama natin ang Diyos. No? Kaya sabi rito, in Philippians chapter 2 verse 6 to 7, ito maganda to, no? Dinescribe talaga dito ng scripture na siya daw being in the form of God. No? Tandaan nyo, Diyos siya mismo did not consider it robbery to be equal with God. Pero inalis niya muna, for the meantime, yung kanyang pagiging Diyos mismo na hindi niya ipinakita yung sarili niya as the ultimate God na parang yung mangyayari sa second coming. Pero sabi dito, He made Himself of no reputation. Kasi isang tao na nung pinanganak si Jesus, no, hindi siya galing sa sikat na pamilya, no, hindi siya pinanganak sa magandang ospital, no. Pinakita rin doon na yung naging buhay niya, simpleng pamumuhay. Taking the form of what? Bondservant. No? Hindi man lang sinabi na eunuch sila, no? Hindi sinabing sila, kumbaga parang may magandang sitwasyon, no, during that time. Pero hindi, bondservant yung pinapakita dito. And coming in the likeness of men. So it simply says na ang Diyos, yes, He is a true God, but at the moment nung siya ipinanganak, anong pinapakita niya? Yung kanyang pagiging kagaya natin. Isang tao, no? For us also, na maintindihan yung sitwasyon natin. For us also, na maramdaman yung puso ng isang tao. Na maramdaman kung ano yung mga bagay na nasa buhay natin. Kaya tandaan natin, no, na yung presensya ng Panginoon, hindi natin ito malilimitahan. And at the end of the day, no, hindi natin masasabi sa Diyos na, Lord, hindi mo naman alam yung nararamdaman ko. No. Kasi baka yung naramdaman ni Lord bilang isang tao, mas worst pa sa naramdaman natin. To the point, pinako siya sa krus. Kaya mong ipako sa krus? Kaya mong mamatay para sa katabi mo? Pero si Jesus, even though na alam niya mag-fail tayo at some point, pinili niyang ialay ng kanyang buhay. So, ibig sabihin, ganun, no, na ipinakita ng Diyos yung tamang pagsunod bilang isang tao. So we just need to become more aware na yung presence niya, dahil naging tao siya, kilala niya rin tayo at nararamdaman din niya yung mga bagay sa ating buhay. Ang kinagandahan pa, no, meron pa tayo dito isang verse, I think in Matthew chapter 2 verse 1 to 2, no, I think nag-overlap siya, no? Sorry. So moving forward, meron tayo ditong pinaka-highlight for the second point.
that Christmas, once again, reminds us, no? Pinapaalalahanan tayo na nung panahong ipinanganak siya, God is not distant, no? Christmas reminds us that God is not distant. Hindi malayo ang Diyos, no? Huwag mo isipin na ang Diyos malayo sa atin. As He declares in His words, He is with us because of the Holy Spirit. Iniwan niya sa atin because He is Jesus, because He is our God the Father. So binabanggit na yung fullness, no, yung kabuuan kung sino siya bilang Diyos ay pinatunayan. Nakasakasama natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So we just need to become refreshed, no, doon sa message na God's presence. Focus tayo. So right now, may situations ba na before tayo mag-proceed sa last point natin, may mga situations ba tayo sa buhay na parang discouraged ka ngayon, no? Kaya parang may mga doubts ka as a Christian, no? May mga iniisip ka na nagbabother sa'yo. Maybe, no? It's just a matter of focus. Tandaan mo, Christian ka. Sabihin na ulit natin, I'm a Christian. No? So, ibig sabihin, as a Christian, kailangan focus tayo kay Christ as our Master and Savior. And if we will do that, no, He will work on us also. And His presence will fill our hearts, no? At siya yung magbibigay ng totoong contentment and satisfaction para sa bawat isa. So, mabilis lang, no? So, for the last letter P na dapat nating pag-focusan this Christmas season is, of course, yung God's power. So, tatlo siya. Yung pag-focusan natin sa Christmas as Christians is first, is yung promise. Pangalawa, presence. At pangatlo, yung power. Ito yung maganda, of course, kasi binabanggit dito yung message, no, theologically, yung divine redemption. Kinakailangang may bumaba, kinakailangang gawin niya, no, that He is the perfect lamb, no, na ialay para sa atin for the sake and the purpose na ma-redeem tayo mula sa kasalanan. Because the reality of our lives, no, lahat tayo ay for all have sinned, no, and fall short of God's glory. Kaya dahil doon, walang kahit sino man na ngayon yung makakaparoon sa kaunawaan o makakasunod talaga sa kung sino yung Diyos unless pinakita sa kanya yung daan. At sino yung daan na yon na dumating? Si Jesus. Kaya may divine redemption. Ibig sabihin, yung buhay natin originally na pang-eternal, na dahil sa kasalanan nawala, kinakailangang may isa na magbalik sa atin doon, divinely. At sino nga yung dumating na yon? Si Jesus. Kaya sabi rito, Christmas reminds us that Jesus has the final authority, kingship, and redemptive power able to forgive and transform our lives. That's the final, no? Na kung saan at the end of our life, at the end of the day, no, ang pinakamahalaga pa rin at importante, hindi yung kung ano yung sinabi sa'yo ng ibang tao, hindi yung kung ano yung naramdaman mo sa mundo, kundi ang pinakamagmamatter kung ano yung sasabihin sa'yo ng Diyos. No? Kaya dapat maging focus tayo na tayo ay may kapangyarihang nagmumula sa Panginoon nung tinubos niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. No? Kaya perfect lamb eh. And alam ninyo, in the book of Exodus and Leviticus, nangyari yung mga offerings na in-instruct ng Diyos sa kanila that they need to offer a certain animal or a certain offering for them to become forgiven. Tama? So nag-aalay ng dugo ng hayop especially para at some point ma-cover up yung kasalanan na nagawa during that time. So pinapakita that in the New Testament, meron ng isa at ginawa niya yon ng para sa lahat. Isang beses at para sa lahat na pag-aalay ng dugo. At yung dugo na yon hindi nakagaya ng mga hayop from the Old Testament. Kaya nga siya ay pinipicture out as the perfect Lamb of God, no? Without blemish, no? Without impurities. Na kung saan dahil sa kanyang ginawa, yung dugo na yon, yung magiging mark sa atin na tayo ngayon ay ligtas na at selyo na kung saan meron tayong buhay na pang walang hanggan. There is power in the name of Jesus, no? Na this Christmas, wag mo lang gawing design, no? Yung pagiging Christian, wag mo lang gawing parang head knowledge mo lang yung Pasko. No. Yung Pasko, di ba? The root word niyan, babalik yan sa Passover eh. Ano nangyari ng Passover sa kanila doon sa Egypt? Di ba? Dahil merong, kumbaga, judgment yung Panginoon, the angel of death, ano mangyayari?
mag-i-skip yun sa'yo once sa doorpost mo is merong blood of the Lamb, no? And same thing sa atin, yung blood of Jesus, yun yung nasa sa atin by faith. Kaya yung death, hindi natin siya ma-experience. Kaya this Christmas, it's a reminder na meron tayong eternal life. Amen? Sabi dito sa Luke chapter 2 verse 10, and this is the power of God, no, na binabanggit. The angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy." Meaning ng good tidings or good news of great joy, there's power, no? Na ibinabalita ko sa inyo ngayon yung mabuting balita na mayroon na tayong totoong pag-asa dahil sa pagdating ni Kristo. Yes, Christians, paglabanan natin yung mga, kumbaga in layman's term, di ba? Yung mga depression, yung mga anxieties. Yes, no, we try to understand, hindi natin kinokondemn kung may mga ganong tao. Pero as a Christian, tandaan mo, wala nang kahit anong makahihigit pa kay Kristo. Even yung mga ganong klaseng bagay na nandito sa mundo. Actually, spirit yon, no? Yung mga anxiety and depression, spirit yon na maybe at some point na-expose ka doon, kaya nagkaroon ka ng ganon sa heart mo. But right now, because of Christmas, because of the power of God, tayo ngayon ay na-expose na sa kapangyarihan ng Diyos na kaya nitong gapiin ang lahat ng klase ng spirito na hindi nagmumula sa Kanya at kumakalaban sa Kanya. Kasi ano siya? He is the final authority. What we need to do is to focus on His power. Kaya sabi rito, good tidings, na anong sabi dun sa power na yon? Which will be to all people. No? So walang kahit anong binabanggit na specific kung sino. To all people, the power of God is always available. No? We just need, again, anong message? Focus. No? As Christians, focus. Ano yung meaning ng Christmas? So in Galatians 4, verse 4 to 5, so when the fullness of the time had come, nangyari yung proseso, yung buhay ng Panginoon, that God sent forth His Son, dumating siya rito, His birth of course, born of a woman, binabanggit na siya ay isang tao, born under the law, meaning nasa flesh. Verse 5, to redeem those who were under the law, para daw tubusin. Again, ano yung point natin? Divine redemption. Kinakailangan kung ang tao yung nagkasala, ano rin yung maging kabayaran? Tao rin, no, yung magbayad. Kaya sabi rito, siya yung perfect na dapat only or yung perfect na pwede lang ialay. To redeem who were under the law. Kasi yung cross, hindi yan basta-basta. No? Hindi yan yung pwedeng ang ialay yung makasalanan or yung meron siyang may blemish. Kaya nga, yun yung instruction on Exodus. Every time na mag-aalay sa Panginoon, it needs to be pleasing with God. No? Kaya kailangan perfect and without blemish. Kaya yung isa lang na pwede talaga dito, sino lang? Si Jesus. Kasi siya yung perfect man na kung saan nabuhay dito, na nire-represent yung Diyos. Sabi rito, that we might receive adoptions as sons. Meaning, dahil si Jesus ay dumating, yung kapangyarihan niya ay magdudulot sa atin para maintindihan mo na mayroon ka ng bagong identity dahil kay Kristo. Because that's the problem. And that's the challenge. Tama? Kaya minsan hirap tayo mag-pursue ng Christianity kasi hindi mo alam yung identity na dapat meron ka talaga. And unless you have the power that comes from God, our Lord Jesus, dun marireveal sa'yo yung visions. By the power of the Holy Spirit, dyan ngayon magpo-flow at tuturuan ka kung paano yung tamang buhay at yung identity mo bilang anak na ng Diyos. Kaya yung Christmas, no, ang message niyan, alam mo na ngayon kung sino ka. No? Ikaw ngayon ay anak ng Diyos at ikaw ay para kay Jesus. Kaya sabi rito, Luke 2:20, ito yung kapangyarihan, no? One of the powers that in-execute ng Panginoon. During the time na yung mga shepherds, nakita na nila si Jesus, they returned to their, yung mga lugar nila, glorifying and praising God. After they witness kung sino si Jesus, ganun na napuno ng kumbaga pagpupuri, no? At yung lalong pagkilala sa Panginoon for all the things that they had heard and seen as it was told them. Meaning, ang isang tao daw na nakakilala na kay Jesus, imposibleng hindi siya mag-testify kung sino si Jesus. Kasi ganun nag-work yung kapangyarihan niya. To the point, yun yung tinatawag na transformation.
Na nung nakilala mo yung isang Jesus, nag-iisang Panginoon, hari ng mga hari at Panginoon, pinakamataas at dakila sa lahat, gusto mo na kung saan mabuhay ng para sa Kanya. At masasabi natin na yun yung pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. That this Christmas, dumating siya. So hayaan mong mag-work yung kapangyarihan niya sa'yo. Amen? So let's testify ha. Kaya kung may mga family gatherings kayo, umattend kayo, no? And that's a good opportunity to share the gospel, to share Jesus. Sabi dito, Matthew 2 verse 12, and of course, yung mga wise men na kung saan yung unang nag-seek, nung dumating yung symbol of the star, na kung saan doon nila makikita si Jesus. After that, na nagbigay sila ng mga present nila kay Jesus, they divinely warned by God in a dream that they should not return to Herod. Maganda yung point dito, no? Yung wise men ta si Herod. Anong pinagkaiba? Malaki. Kasi yung mga wise men, nung nalaman nila na mafu-fulfill na kung sino si Jesus, ipapanganak na kung sino si Jesus, they seek the power, they seek the presence of God. Tama? Pero si Herod, nung nalaman niyang ipapanganak na yung hari, na-threaten siya, at sinik niya rin yun, pero for the sake of i-eliminate. No? Gusto niyang tapusin. No? Kung sino yung dumating na yun, napapalitan siya bilang hari. So may implication niya. No? Yung Pasko, ano bang gusto mong gawin? No? Hanapin si Kristo o kalimutan si Kristo? Kaya as Christians, kailangan ang pinaka-desire and longing ng heart natin, mas lalo pang isik yung kapangyarihan ng Diyos. Huwag mong hayaan na ma-eliminate yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Huwag natin gayahin si Herod, no? Na kung saan inakala niya na ang buhay ay tungkol lang sa kanyang sarili. No? Pero hindi. Tungkol ito sa lalo pang paghanap, lalo pang pagsunod sa ating Panginoon. So they have been warned by God, no? Na doon nag-work yung kapangyarihan ng Diyos. So kaya kung may mga warning sa inyo ang Diyos, pakinggan ninyo yan. No? Kasi one of the demonstration ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag nadidiscern mo, no, na may mga bagay na, ano yung hindi pleasing sa harapan ng Panginoon, no, huwag mo nang ituloy. No? Hayaan mong sumunod ka sa Panginoon, and after that, you will experience the power of God. Sabi rito, Christmas proclaims that Jesus still has power. No? Kailanman hindi ito maglalaho. No? We need to remember, no, na yung Christmas, i-break natin yung klase ng principle na, di ba yung mga tao, dahil 2025 na daw, parang yung Christmas, it's just about mag-celebrate ka, magsaya ka, basta isipin mo yung sarili mo, huwag mo nang pakialamanan yung iba, as long as okay ka. No. As Christians, we need to note and to acknowledge yung kapangyarihan ng Diyos, na hindi ito kailanman mawawalan ng epekto. No? Kaya kung ikaw ngayon ay isa ding klase ng lingkod, mananampalataya at anak ng Diyos, na dumadating sa time na parang napapagod. In reality, no, may mga ganyan, parang nagsasawa ka to the point na parang di ka na sure sa ginagawa mo. Alalahanin mo, baka there's just something lang na you need to develop and improve in terms of your focus dun sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi sabi rito, He still has the power to forgive. That's the first thing, that if we will confess our sins, He is faithful and just to forgive us in all our unrighteousness, to restore. No? Kung may mga nasira, no, tandaan ninyo, for with God, nothing is impossible. To change hearts. No? Tandaan nyo kung si Apostle Paul nga, na ang pinakabuhay, kumitil ng mga Kristiyano, how much more pa? Yung mga kakilala nating akala mo hindi sila kayang baguhin ng Diyos. And of course, to give hope beyond circumstances. Hayaan natin ang maging tunay na kabuluhan ng Pasko ay hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi nakadepende ito sa kapangyarihan ng Diyos na kayang baguhin anumang klase ng sitwasyon. So for the conclusion natin, Christmas is not about secular tradition, no? Yung the usual of how the world celebrates. We need to remember, we are Christians. So it is all about what? The biblical fulfillment of Christ Jesus as He comes to the world. And that the Word of God declares, the Christians tayo must focus. The main message for this Simbang Gabi Day 4, as Christians, focus on God's kingdom and Jesus as He is the reason for this season.
So that's all for this evening's message. That once again, focus, no? The Christian focus in Christmas. So, can we pray po for a while, no? Para sa mensahe ng Panginoon? Yes, so Lord, hallelujah. Maraming salamat po muli sa pagkakataon sa oras at sa gabing ito na ang iglesia mo, Panginoon, ang bawat isang anak at lingkod mo ay nasa sa iyong presensya. Hayaan mo, Panginoong Kristo, na lalo pang tumimo sa amin ang iyong salita at ang kahulugan at kabuluhan, Panginoon, ng iyong pagparito. Give us also, Panginoong Kristo, yung puso at isipang kagaya ng sa iyo, the ability and the faith, Panginoon, na mag-focus sa kung sino ka bilang aming Panginoon tagapagligtas, bilang Kristo na nabubuhay magpakailanman. Hayaan mo, Panginoon, na mapuno kami ng lalo pang pangako na nagmumula sa iyo, presensya at kapangyarihan mo, Panginoon. Help us, Lord, na kagaya mo as Satan tempts you, Panginoon, ngunit hindi ka nahulog sa kasalanan, ganun din yung malakaran ng aming mga buhay. Even, Lord, na nasa panahon kami na maaring madaming distractions, Panginoon. Help us, Lord, na mas maging attentive kami, Panginoon, na mas maging careful kami, Panginoon, na mas maging active kami in the Spirit, Panginoong Kristo, nang sa ganon, there will be no provisions for the flesh. Help us, Lord, to celebrate na ipagdiwang, Panginoon, yung tunay na puso ng Pasko. At yun ay walang iba kundi ikaw, Panginoong Kristo, na mula sa langit ay bumaba dito sa lupa upang abutin kami at maging mga anak mo. Kaya salamat, O Panginoon, ganun din po sa kabuuang iglesia ng Sendalet Ministries proper, ganun po kala Bishop at sa kanya po mga kasama ang mga manggagawa, pagpalain niyo po, Panginoon, at patuloy na ang kanilang mga puso ay pagharian ng iyo pong presensya at pagpalain ng sampu sa kanilang pamilya. Salamat, Panginoon, sa bawat isang naririto. Hayaan mo na sa aming paglabas ay maging asin at liwanag kami para sa sanlibutan. Maraming salamat, Panginoon. Hayaan mo na palagi yung bungang nagmumula sa iyo yung mangyari sa bawat isa. Muli, Panginoon, sinaselyohan namin ang iyong mensahe at iyong salita sa bawat isa sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Tayong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ng Diyos at purihin siya sa buhay ng bawat isa. Ayan, thank you, Pastor, sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Na-bless po ba ang bawat isa? Ayan, ngayon naman, i-appreciate din ulit natin si Pastor Aaron. Ayan, this certificate of appreciation, this certificate is presented to Pastor Aaron Benitez in heartfelt gratitude for your faithful service as the guest speaker during the 4th day of Simbang Gabi, sharing God's Word and encouraging our church community through your ministry and devotion. Given this 19th day of December 2025, the Sendelite Ministry Incorporation, Poblacion Proper, Muntinlupa City, signed by Bishop Paul Solomon Maglaya. Ayan, palakpakan po natin si... dito tayo. And ngayon naman, magsitayo na po tayong lahat at... picture muna pala, picture. Dito tayo konti. Solo.